Sa pagpapatuloy ng investigasyon, kinumpirma ng NBI na ang tunay na pangalan ni FLM ay Norman Antonio Mangusin. Ayon sa NBI, nagpagawa si Mangusin ng pekeng birth certificate sa pangalang Norman Antonio Alejandro upang makakuha ng pasaporte dahil sa umiiral niya mga criminal record. Gamit ang mga dokumentong ito, nakapagtrabaho siya sa Saudi Arabia. Pagbalik sa Pilipinas, iniulat na may binayaran siyang judge sa North Cotabato at 2 opisyal ng National Statistics Office sa Mindanao at muling binago ang kanyang pangalan sa Francis Leo Antonio Marcos. Gamit ang bagong pagkakakilanlan, nagpanggap siya bilang miyembro ng pamilya Marcos at nakapangloko ng maraming mayayamang negosyante sa pamamagitan ng kanyang charitable institution. Ayon naman sa kilalang social media influencer at convicted scammer na si Sian Gasa, nakilala niya si Mangusin o FLM noong 2015 at 2016 sa Davao City sa isang proyektong tinatawag na The Haiyan Shirt Project, kung saan si FLM ay isa sa mga co-organizer. Ang proyektong ito ay kinalaunan na identify bilang isang scam. Sinampahan din siya ng kaso sa Manila Prosecutor's Office at may kinalaman ito sa mga paglabag sa passport law at anti-alias law o pagtatago ng tunay na pangalan, alinsunod sa mga probisyon ng Revised Penal Code. Ito'y matapos matuklasan ng Department of Foreign Affairs na gumamit siya ng 3 magkakaibang pasaporte sa ilalim ng mga pangalang Norman Mangusin, Francis Antonio Marcos at Francis Leo Marcos. Nakatanggap din ang NBI ng certification mula sa Philippine Statistics Office na tanging ang pangalang Norman Mangusin lamang ang mayroong lehitimong birth certificate sa kanilang record.